kumakain. Nagugutom na po nga. Kagabi pa kayo hindi kumakain. So wala kayong hapunan kagabi. Wala kayong umagahan. Wala kayong breakfast. Wala po. O anong oras na mag-aalas 12 na. So dalawang kain nang wala kayo. Sus ko. Fried chicken. Nanay Elizabeth. Opo. Oh. Ne, kunin mo ito. Lagay mo dyan sa plato. Yung fried chicken nyo para may ulam naman kayong medyo kakaiba naman. Pagka bumalik ako rito, anong gusto mong dalhin ko sa'yo? Sinanay mo ang gusto niyo pagkain niyo. Ikaw naman anong gusto mo? Gamit lang po sa pagpaan kasi sira-sira na po ang pag. Good morning. Isang maulang umaga po mga katuwang. Ngayong umaga, pupunta tayo kay Nanay Elizabeth, yung mag-iina na sobrang kawawa din po mga katuwang ang kanilang kalagayan. And tulad nung naging promise po namin, babalikan po namin sila at ngayong umaga nga po kahit malakas po ang ulan, pipilitin po nating makarating doon sa mag-iina para makapaghatid po tayo, para makapagdala po tayo ng tulong. Tara. Sa bahay ni Nanay Elizabeth. Gandang tanghali po. Tuloy na po ako. Oy, thank you. Oh, kumusta kayo, Nay? Buti-buti na po, sir. Ha? Buti-buti na rin. Anong ginagawa nyo? Kumakain po. Kumakain kayo? Oh, mabuti may pagkain kayo. Ay, binigyan ako ng kapitbahay namin. Ha, very good yung kapitbahay nyo. Napakabait talaga sa inyo ko. Opo. Tuloy na ako dyan, Nay, ha? Sira-sira ang bahay namin. Ay, okay lang po. Naintindihan ko po. Oh, hello. Hello, Eden. Kumusta ka, ne? Kamusta ka ba? Oh. Ayun, tuloy na ako. Oh, anong niluluto nyo? Ay, ano po yan yung Chinese malunggay. Ah, Chinese. Anong klase ang Chinese malunggay? Yung pong tanim namin dyan sa ano sa gilid. Yung malalaki ang dahon? Opo. Oh, malalaki ang dahon. Ayun. Tingin nga, ne, ng Chinese malunggay. Ayun, oo. Para pala yung dahon ng sili. Ano, Neng? Parang dahon ng sili. Ay, pagod, Ate Kumusta Elizabeth. Okay lang. Kala ko po hindi ka na darating dito sa promise na mo sa amin. Ano pa? Kala ko hindi na kayo darating dito sa amin. Promise mo. Ah, oo. Pag nag-promise po ako, Nay, kahit paano, kahit gaano yung kahirap, no, ulanan, mainit man yan, pupuntahan ko po. Kasi pangako ko yun eh. Kasama po yun sa mission ko mga katuwang. Salamat po. Pagod. At least kumakain kayo, ha. Bait ng kapitbahay nyo, pasalamatan nyo. Sino pangalan? Maricel po. Ah, okay. Alugaw, Nay. Hindi po, sir, sinabawan ko. Sinabaw na talbos ng natong. Oh, ay masarap ito. Yung talbos ng gabi, yung ano tawag doon, ha, yung Nasiman. ay napakasarap niyan. Yan yung bulang lang kung tawagin. Opo. Tama po ano? Kayo, sir. Ha? Oo, thank you. Ay, sandali. Ha? Meron po akong ulam dito. Pero kung ako po, kasi na ako elementary, madalas po namin yung inuulam. Madalas iluluto ng tatay ko ay yung kung tawagin bulang lang, yung malago pa na dahon ng gabi. Ano po? Opo. Pakasarap niyan. Ano? Sobrang ng gutom ko, kaya humingi ako ng pagkain dito sa kabila. Kagabi pa? Kagabi pa po kami hindi kumakain. Nagugutom na po nga. Kagabi pa kayo hindi kumakain. So wala kayong hapunan kagabi. Wala kayong umagahan. Wala kayong breakfast. Wala po. O anong oras na mag-aalas 12 na. So dalawang kain nang wala kayo. Opo. Sus ko. Asan yung isang anak niyo? Yung panganay, yung lalaki? Nagkakagilap din sir ng pagkain. Hanap mo makakain. Ilang taon na nga po yun, Nay? 15 po sir. 15. Paano siya naghahanap, Nay? Yung pong mag-ano siya ng mga anahaw. Magkukuha ng mga anahaw sa bundok, sa gubat. Tapos bebenta. Hindi yun.
papatulong po siyang maghakot ng ano. Pinatutulong maghakot. Tapos binibigyan naman siya ng pera. Okay, tapos ibibili nyo ng pagkain. Opo. Mag-inang ito. Maluluto na yan eh. Ha? Hindi pa? Fried chicken, Nanay Elizabeth. Opo. Oh. Ne, kunin mo ito, lagay mo dyan sa plato. Yung fried chicken nyo para may ulam naman kayong medyo kakaiba naman. Ano po, Nay? Opo. Salamat po. Pusa, baka kainin yung... Ayan, buksan mo, Ne. Buksan mo, Eden. Yan, para kain kayo. O, diba? Gusto mo yan, Neng? Ha? Ha? Sige, Nay. Kain kayo ng fried chicken. Opo. Naghahanap buhay pala yung anak niyong isa. Opo. Binagalitan po kasi kaninang umaga kasi gutom na ako, hindi po nag-aaskaso. Ano po? Binagalitan po kasi kaninang umaga kasi gutom na ako, hindi pa nag-aaskaso. Bakit nyo naman pinagalitan yung bata? Kawawa naman. Mamalay nyo kung wala naman talagang mahanap na pagkain ho. Nagugutom na kasi po, sir. Gugutom na kayo. Bibi ka na nga ni Bibi, oh! Nawa naman yung anak niyo. Next time po, Nay, huwag nyo naman po porsigihin. Kawawa naman din. Ilang lang edad nun? 15 po, sir. 15. So kahit ano na lang, sumasama sa mga nagtatrabaho para makahanap siya ng pera. Pambili nyo ng pagkain. Huwag yung pagagalitan kung walang nakukuha, nakahanap. Hindi ko naman siya pinapagalitan. Kaya nang pinaano ko talaga. Dahil sabi naman ng mga katabi namin dito, dapat malaki na siya. Pwede na siya maghanap buhay. Oh, ganun ba? Dahil Yung, wala na siyang ama. ganun. Hindi na mag-aasa. Kayo naman kasi may sakit, no? Po. Hindi naman kayo makagalaw. Sakit, sir. Hindi naman kayo makapagtrabaho ng maayos. Ano ho? Sige na po, kain kayo, Nay. Nay, kain muna kayo, Neng. Kanabi. Sabi niyo po. Hindi niya pang kumain. Ay, kayo talaga, Nanay. Kanina ko pa sinasabi, kumain na kayo. Oo. Ba't pag nilalagyan niyo ng tubig yung kanin niyo para maglambot? Sabaw ito, sir. Sabaw ng, sabaw ng ano, Gusto ko kasi may sabaw. yung bulang lang. Ano, Nay? May mga dala ko ditong groceries, Nay Elizabeth. Kain muna kayo, ha? Ayan. Bila kong bigas niyo, Nay, oh. Ha? Meron dyan gatas, sardinas, asukal, kape, noodles, bigas. Ano, Nay? Salamat po. Oh. Tapos, ito may tig-isa kayong tsinelas. Kasi sira na po yung mga tsinelas niyo, ano? Ayan, tig-isa kayong tsinelas nito, oh. Ayan. Tapos, Nay, balahin ko yung pagsubo mo. Dagdag mo ito dyan pang allowance nyo, pang gastos nyo, ha? Ayan. Ay na po kayo. Oy, salamat, salamat. Pagod pa ako, Nay. Pagod na pagod. Saan pa sila ang punta mo yan? May mga pupuntahan pa po. Marami pa sila. Nga humihingi po ng tulong sa atin, Nay. O, bahala na po kayo dyan, ha? Opo, salamat po. Tinupad niyo po ang promise niyo. Pumunta agad kayo dito. Salamat po. Ha? Salamat po. Ay, na talaga ang boses ni ilan taon ka na, Neng? 13 po. 13 anyos. To si Eden, kahit walang laman ang sikmura, pumapasok sa school at magaganda ang grades niya, Nay Elizabeth, ano? Maganda ng grades ni Eden, ang anak niyo. Ito na yata ito, oh, niluluto ni Eden na ano, tawag doon? Chinese malunggay. Anong sahog nito, Neng? Suyo
Ano? Wala po. Walang sahog. Mayong sahog. Ano lang yung ginawa mo doon? Ginisa po. Ginisa lang, bawang lang. Iya po. Langis at bawang lang, wala nang iba. Langis at bawang lang pala yun. Ngayon, meron ako mga dalang sardinas dyan, panghalo sa gulay. Ano ne? Marunong ka maghalo sa gulay ng sardinas? Ha? Iya po. Ay, ang galing. Saan kayo nagtatabo na yun ng inumin nyo? Nag-iigib po kami doon sa may kalasada. Ah, malayo po. Layo. Dito ang anak niya nag-iigib. Kami pong dalawa. O ay baka. Di ba sabi niyo bawal magkikilo sa inyo? Pakalayo Ako nun. nagbibit-bit. Ah, okay, okay. Nasamahan ko lang. Ah, okay. Lagi yung sinasamahan ng anak niyong babae, ano? Opo. Takot kayo na matulad dun sa iba, ganun? Na inabuso rito? Opo. Kahit araw ba may pangyayari? Bira naman siya paggabi lang. Kabilang. Kagabi nga, katahulan ng mga aso rito. O, di takot kayo at kayo. Takot siya, dahil ang bahay namin. Yung bahay niyo talagang Pwede nang lumagbas wasak-wasak. tao. Oo. Anytime, lalo sa gabi. Wasak-wasak tong bahay niyo. Pwedeng pa kayong pasukin, no? Kaya kung minsan paggabi, hindi ako nangangatulog. Ano po? Paggabi po, hindi ako nangangatulog. Di ka nakakatulog dahil Iisip ko, nag-aalala kayo sa anak niyo babae. Opo, baka bigla na lang kami pasukin. Kaya nga po, tama po yun. Pero syempre, sa katulad mong may sakit, mahirap yung lagi kayong puyat. Di po ba? Bumabawi na rin po ako pag umaga. Natutulog. Tulog kayo ng umaga. So, naghahanap buhay sa inyo yung 15 anyos niyong anak. Katulad ngayon, di ko inabutan, naghahanap ng pera. Opo, wala pa. Bili ng bigas. Kasi sabi nyo, tulad ngayon, alas 12 na ng tanghali, wala pa kayong almusalan. Wala kayong hapunan, walang almusalan. So ngayong tanghali lang kayo nakakain dahil sa kapitbahay niyong mabait. Nagbigay sa inyo ng bigas. Ano pa po yan? Sa feeding pa yan. Ha? Feeding. Sa feeding. Yung bigas. Ilang kilo na bigay ningi sa inyo? Kalahating taka lang. Ay, isang taka yata. Ano te? Isang takal, isang ganta yun. Opo. Doon sa takalan namin, sir, na ganyan. O, di isang ganta nga. Puno doon. O, kasya na siya isang ganta. Opo. Mahina naman kami kumain. O, okay. Ay, di yung 10 kilo, matagal yun. Ano, 5 kilo, matagal din, ano. Kumisan nga po, isang takal lang. May kasya na sa amin. Sa inyo tatlo? Ganun ba? Dito tayo, Nay. Iwan muna natin dyan si Eden sa kusina niyo. Pinagdadasal ko po gabi-gabi. Sana bumalik kayo. Ah, okay. So, natupad yung dasal mo. Opo. Bumalik agad ako, ano? Okay. Tagal-tagal yung bigas nyo dun. May panggastos-gastos pa kayo, ano? Tapos may... ba't ang dali nyo palang kumain? Ganyan din po ako kumain. Ang bilis nyo Pag may kumain. sakit ako, hindi Ha? akong kumain. Ah, pag may sakit kayo. Parang nanginginig pati kayo. Parang ang dilaw ng koko nyo, Nay. Opo nga. Ha? Gusto ko rin po na magpa-check up. Gusto nyo magpa-check up? Wala bang center dito, Nay? Nasa Sipukot, sir. Wala ditong up. Malayo, ano? Malayo po. Malayo. Magkano ang pasahe doon? Mula dito hanggang Sipokot. Magurarubit pang masahe ko sa Sipukot. Ha? Bira kasi po siya kung maglalakad. Okay. May mga doktor naman doon sa Sipokot, ano? Opo. May center naman doon, ano? So, kailangan yung pumunta ron, ay. Kasi sir, nararamdaman ko sa katawan ko, parang nahihina ako palagi. Oo, may sakit talaga kayo pagka ganyan. Dinala ko lang po yung tulong na yan sa inyo at naging promise ko po na babalikan ko po kayo dito agad-agad, ano ho? At dito nga po ako, Nanay Elizabeth. Ano po ang talagang gusto niyong tulong, Nanay? Ay, sa pagkain lang sir, kasi nahihirapan ako. Ha? Sa pagkain lang po sir, nahihirapan akong maghanap buhay. Pagkain talaga, ano? Opo, yun po ang importante. Kasi wala ka ng kakayahan maghanap buhay. May sakit kayo. Naawa naman po ako sa 15 anyos ko. Ha? Naawa po ako sa 15 anyos ko, yun ang hanap buhay. Yung 15 anyos mong anak, yun ang naghahanap buhay. Opo. Di na nag-aaral yung bata.
Anong grade na nun? Kung yun ay Grade 4 na po sana yun. 15 anyos, grade 4. O, di ba? Nagkasakit po din yung Grade 4, dapat edad niyan, may anyos lang. 15 na. Dapat Nasa high school lang. dapat ano yan, third year high school yan. O fourth year high school na no? Bakit gano'n na-delay siyang masyado? Kasi po nung nagkakasakit din ako, hindi ko sila naasikasong pag-aralin. Okay. Ganon. Yung sabi mong 17 years old na nasa Manila, nag-asawa na. Ay, kaklase po yan itong bunso ko. 17 years old? Anong grade? Grade 5. Grade 5, 17 years old. Oh, siguro Napabayaan ko po sila, sir, dahil nga nagkasakit ako. Anong sakit niya dati, Nay? Mayuma, sir. Oh, mayuma. Dati namamaga ang buong katawan ko. Oh. Kahit ngayon, maga pa rin yung tiyan nyo, no? Malaki yung tiyan nyo. Diba? Hindi lang po mayuma ang nararamdaman ko sa katawan ko, para naghihina po ako. Para kayo nangihina. Siyempre, bukod sa wala kayong gamot, wala pa kayong pagkain, nalilipasan kayo lagi ng pagkain. Sabi nyo nga, hindi pa kayo naghahapunan, wala kayong pagkain kagabi, walang almusalan. Ngayon pa lang natanghali kayo kumain. Kung hindi pa dahil sa mabait nyong kapitbahay, binigyan kayo ng bigas. So paano kung wala itong mabait nyong kapitbahay na nagbibigay sa inyo? Sir, gutom abot na. Hindi kayo natitiis na itong kapitbahay nyo. O isama nyo sila sa mga dasal, Nay, Elizabeth. Sir, Kasi mabait itong kapitbahay nyo. Kasi sabi nyo nga, paano kung hindi ito nagbibigay sa inyo at walang madilihensya? wala po. Yung anak mong binatilyo, Wala po kami makakain. Talagang kukulo-kulo ang tiyan. talaga magkakasakit kayo. Opo, gusto ko na. Lalala ang sakit nyo. Di, iiyak na lang kayo. Opo, palagi nilang po nga ako umiyak dahil sa gutom. Hirap ng buhay, nanay? Ito lang bunso nyo ang tama ang edad sa kanyang school, Kasi grade 5 ba to? Opo. 13 anyos. Dapat po, grade 6 na din yan. O, dapat grade 6 na din. Pero bilib naman ako dito sa anak niya, dami niyang award, dami niyang medal, Nagkawala-wala po nga ang iba niyan. Matalino tong anak mo, kahit walang laman ang tiyan, pumapasok sa school. Katatalino naman yan, sir, tatlong yan. Sayang. Sayang, Nay. Sila ang ayaw nang pumasok. Ha? Sila ang ayaw nang Sino nga naman ang gaganahan pumasok, Nay? Aalis dito, gutom. Uuwi sila dito, walang pagkain. Bagay, yun po, sir. Maglalakad ng malayo. Diba? Tapos yung mga gamit nila, luma, sira-sira, walang kumpletong gamit sa eskwela. Diba? Yung niluluto ni Eden na Chinese malunggay ba yan, ginisan ni Eden yung Chinese malunggay, walang sahog, kundi bawang lang. Ha? Bawang lang daw ito. Ayan. Masarap? Ha? Hindi ko makalasa. Ha? Pero niluluto madalas yan, Titikman ko. Tikman ko? Sige, tikman ko daw. Nay Elizabeth, titikman ko daw. Sabi nitong anak niyo. Ha? Tikman ko nga. Kung ano ba itong talagang ito. Chinese malunggay, ginisa na walang sahog. Sahog lang daw nito ay bawang lang, bawang. Okay naman. Okay naman, ay. Pwedeng ulam talaga. Sarap naman, ha. Sarap naman, ha. Okay talaga. Galing magluto nitong anak mo. Ni Elizabeth. Natuto po sa rin yung may sakit. Diyan mo ito, Ning. Wag mo nang ila dyan. Guwasan mo yan. Galing. Tapos, yung bulang lang. Ubus na. Ning, baka kainin ng pusa yung fried chicken nyo. Ayun. Bibi, hindi mo na ilan, bibi. Bulang lang.
Ano? Gusto niya pong tikman. Alin? Ito pong bulang. Bulang lang? Wag na siguro, nakatikim naman ako niyan, bata pa ako. Ayan. Galing pala ni Eden magluto ng mga ganyang ulam-ulam. Eden, pagka bumalik ako rito, anong gusto mong dalhin ko sa'yo? Sinanay mo, ang gusto niyo pagkain niyo. Ikaw naman, anong gusto mo? Gamit lang po sa pag-aaral kasi Ah. po sira-sira na po ang bag ko. Gamit sa pag-eskwela? Kasi sira-sira ng bag mo? Kasi po, iisa lang ang notebook ko at saka iisa lang ang ballpen ko. Ha? Iisa lang po ang notebook ko at saka iisa lang din po ang ballpen ko. Uniforme mo. Iisa lang po, nilalabhan ko po kaagad pag uwi ko. Papula-pula na nga po. Iisa lang. So pagdadating mo, pag uwi mo ng hapon, nilalaban mo agad. Mapula-pula na. Hindi na puti. Nahihiya na po ako sa mga kaklase ko Dahil sa dahil po sa uniform. uniforme mo. Pagkatapos yung notebook mo, iisa lang. Ganon. Tapos sira-sira pa yung bag mo. Sapatos, meron ka? Wala. Wala din. Nakatsinelas ka lang. Yung tsinelas, bago yun ha. Tig-iisa kayo doon ni mama mo, tsaka yun ni kuya mo, ano? Yun ang gusto mo pag ako bumalik. Gamit sa eskwela. Anong kulay ng palda mo? Anong kulay ng palda sa school nyo? Di ba blue? Public blue. Ayun. Puti ang pangitaas, blue yung palda. Tama? Okay. Tapos bag, ano? Tapos gamit yung mga notebooks, no? Tama? Okay. May mga damit ka? Ha? Iguan po. Meron man. Meron man. Marami man. Oy, very good, very good. Pero syempre, mas gugustuhin mo syempre kung may bago, ano? O, promise ko sa iyo yan, ha? Pagbalik ko rito, ang isa sa sigurado ko, meron akong dadalhin mga damit mo rito galing pa sa abroad. Salamat po. Ha? Galing sa abroad ng mga damit. Para kumilakad ka dyan, lalo kapag linggo. Tulad bukas, linggo. Pagsisimba kayo, kisimba ka pag linggo? Oy, very good. Pagsisimba kayo, meron kang pangsimbang damit. Ano? Salamat po. Okay, ha? So, promise ko yan sa'yo. Pag balik ko rito, bukod doon sa gamit sa eskwela, yung damit mo na pang simba-simba, ano? Saka yung uniforme mo, ha? Okay. O, ingat ka dito lagi, ha? Si mama mo, laging nag-aalala sa kalagayan mo rito. Lalo sa gabi, kasi yung bahay talaga ninyo, sira-sira. Marami pala ditong mga pang-abusong nangyari sa mga tulad mong mga dalagita rito. Di ba? Natatakot ka ba? Iyo po. Ha? Iyo po, sir. Iyo, oo. Kaya pag gabi, sa bahay na lang. Huwag na maglalabas, ano? Kasi nga itong bahay nyo, napakadelikado. Ayan. Di ba? Naglagay pa kayo ng pinto. Wala lang din, Nasa bilang Nay Elizabeth na may pinto. Tas butas na Nay, kahit saan pwedeng dumaan yung tao. Kaya ingat na lang kayo, Nay. Alis na rin ako, Nay, ha? Ingat ka, ha? Ha? Ingat ka lagi dito, ha? Ingat kayo ng mama mo, ha? Huwag na maglalabas lalo sa gabi, ano? Ha? Okay. Ano, Nay? Salamat po. Wala pong anuman. Salamat po kay friend. Sir Marcial Eugenio. Salamat po. Sir Marcial Eugenio of USA. No? Okay. Ingat kayo dito, ha? Okay. Happy? Opo. Masaya kayo? Opo. Dahil di na niyo kami ng pagkain. Ha? Opo. Tinupad niyo po yung pangako niyo. Na? Babalik kayo. Ay, sige na yan, no? At nangako uli ako, nababalik ako. Pagbalik ko rito sana, may dala pa rin ako ng pagkain nyo, tulad ng request nyo, Nay. Naintindihan ko kayo. At Salamat po, sir. request naman ng anak niyang si Eden, gamit sa school, no? Kailangan ng anak mo yun kasi talagang nangangarap yung bata na makapagtapos ng pag-aaral.
kahit walang laman ang tiyan, nag-aaral, pumapasok sa school, no? Kakaawa naman po nga. Ha? Kakaawa naman. May pangarap yung bata. Wala naman akong magawa. Wala ba kayong kamag-anak dito, Nay? Malayo sir, nasa Kadlan. Kadlan, mental hospital yun, ah. Hindi, sa labas na. Sa labas? Kala ko pa naman kayo talaga, oo. Kayo talaga, nabanggit nyo Kadlan Mental Hospital yun. Pag anniversary po nga ng asawa ko, Ah. uuwi kami doon. Sa mental hospital? Day po. Sa Kadlan. Sa Kadlan, dahil doon po yun namatay. Okay, sa Kadlan. Si Pukot din yun, ha? Hindi po, sa pili na yun. Pili na ba yung Kadlan? Okay. Ay, nga pala, sorry. Oo nga pala, pili. Kadlan, Uuwi po Camarines Sur. kami ng April 6. April 6, bakit? Anniversary po noon. Ng asawa nyo, nang mamatay. Sa Kadlan siya na matay. Opo. Sa labas. Po sa labas. Hindi sa loob. Yung pag... Ako kasi listo ako sa ganyan. Pag sinabing taga Mandaluyong, saan po kayo doon? Sa loob, sa labas. Tinatanong ko, kinaklaro ko at baka mamaya sa loob eh. Sa labas kami. Sa labas kayo. Sa labas kayo nung Kadlan. Opo. Mga katuwang, yung Kadlan kasi, doon yung mental hospital. Yung mga may sakit sa pag-iisip, doon dinadala sa Kadlan. So nabanggit ni Nanay Elizabeth na taga doon sila sa Kadlan. Kaya tinanong ko kung sa loob o sa labas. Sa labas naman pala, Nay. Natawa kayo ngayon, ha? Okay, very good. Kinabahan tuloy ako, Nay. Isang araw lang naman kami doon, sir. Kinabahan ako. Baka ako sabihin mong Karoon taga-loob. masira ulo kami, sir. Baka ako sabihin nyo taga-loob. Ay, hindi naman, sir. Sige. Joke lang, Nay. Joke lang. Alis na ako. Salamat po. Sino gumagawa ng walis? Ako po, sir. Ikaw. Binibenta mo yan? Hindi, upang sarili lang. Okay. Kala ko Itong binibenta mo gunting pa. mo, sir. Ay, hindi. Tinatanong ko lang po. Kasi sabihin ko sana na, di ba, masama sa yung sobrang trabaho. Mahirap din gumawa ng walis, Nung naggawa ko niyan, sir, malakas pa naman ako. Malakas ka pa. So, ngayon lang ito nararamdaman mo na medyo mahina ka na talaga. Opo. Okay. Alis na ako. Salamat po, kuya. Sige. Ingat kayo dito, ha? Ingat po kayo. Sana maipagawa natin mga katuwang itong bahay nilang to. Delikado talaga rito. Lalo yung sinasabi ni Nanay Elizabeth sa lugar na to.